Hello, magandang araw po sa inyo. Welcome back. Ating pong pag-uusapan ngayon yung kaluktong ng aking pinaliwanag ng nakaraan doon sa aking video kung saan pinaliwanag ko yung mga posibleng kaso at mga kaso ng mga nasa mayorya ngayon ng Senado at ano epekto noon sa numbers game na inaabangan ng mga tao kung magkakaroon ba ng leadership change doon sa Senado at ano epekto noon sa impeachment trial. Pero bago po yan, sana po ay kayo ay mag-comment, mag-subscribe, mag-like sa aking mga videos para magkausap-usap po tayo. Ngayon, pag-usapan po natin yung nabanggit ko po sa nakaraang kong video kung bakit hindi pwedeng sabihin na political persecution yung mga kanaso o ikakaso doon sa mga miyembro ng mayorya ngayon. Pag-uusapan po natin yan kasi po marami pong mga parte o bagay na nakakalimutan ang ilan sa atin. Unang-una po, noon po, wala pa sila sa majority, minority sila, lumitaw na ang mga pangalan nila doon sa flood control, tulad ni Jingo Estrada, Joel Villanueva. Katunayan, kasama nga sila doon sa report ni Ping Lacson sa Blue Ribbon Committee. Hindi pa po sila majority noon, nasa minority po sila. Tapos po, yung kinakarap ngayon ni Rodante Marcoleta na 75 million plunder case, yan po ay nangyari din prior sa election. At may mga public pronouncements siya, may mga pag-amin siya na nasa media, napanood ng lahat. Kaya nga, sabi nga ng isang abogado kong nakausap, pinakamadali daw naging kaso to sa lahat ng pinaka-masyador. Ang pinakamadaling kaso doon kay Marcoleta kasi obvious ang dami na niyang binigay na pronouncements. Siya mismo ang nagdiin sa kanyang sarili dahil sa kagustuhan niya, gaya ng pinaliwanag ko sa nakaraang video, sa kagustuhan niya hindi siya makastigo ng COMELEC dahil tandaan po natin na-acquit siya sa COMELEC o hindi po na-acquit, hindi po siya kinasuhan ng COMELEC ng paglabag doon sa election code dahil hindi nga naman, tama naman si Marcoleta, hindi niya tinanggap yung 75 million sa loob o within the election campaign period. Kaya hindi po yung donation. Kaya hindi po niya yan dineklara sa kanyang SOSE or Statements of Contributions Expenditures. Hindi rin po niya yan dineklara sa kanyang SALN. So, ang lumalabas, itong 75 billion na to mula sa tatlong tao at magkakaibang araw na ibinigay sa kanya ay gift, regalo, na wala daw kapalit di umano. Pero nakakalimutan din natin na siya ay isang halal na kongresista noong panahon na yon. Bilang kongresista, bagamat hindi sinasabing may kapalit ang ibinibigay sa iyo, pero ganyan kalaking halaga at magkakaibang araw, magkakaibang tao, bilang isang kongresista, hindi maaaring maalis sa isip ng ibang tao na baka sakali sa mga susunod na panahon, may hihinging pabor yung mga yan na hindi ka makakatanggi. Dahil malaki na ibigay sa iyo. Kaya, pumasok siya ngayon sa malaki niyang problema. Yung election violation napunta ngayon sa plunder na non-bailable. Si Jingo ay may non-bailable din. So, yan yung mga kinakarap nila na hindi naman political persecution dahil sila ang may ginawang mga pagkakamali. Tandaan po natin, ito pang isa, si Robin Padilla, ang dami niyang ginawang pronouncement sa media kung paano niya isinabay ang isang international fugitive na si Bato de la Rosa, kung paano nakaalis ng Senado, bagamat inarbor nila kung tutuusin si Bato de la Rosa, sinabi nila sa Senate custody, pero wala di umano nakakalam paano nakaalis. Hanggang sa inamin na nga lang niya na sumabay daw sa kanya. Yung mga pronouncements na yan, malinaw na obstruction of justice o aiding and abetting yan, mga kaso na yan. Kaya itong mga to, hindi to political persecution. Di nila pwede iambing ito ng panahon ng martial law dahil ang mga kaso nun rebellion, inciting to the sedition, ibig sabihin mga paglaban sa gobyerno. Pero ang mga kaso nila hindi paglaban sa gobyerno. Ang mga kaso nila ay pagdarambong, pagtulong sa isang kriminal, at iba pang mga kaso katulad na lamang yung sa market manipulation ng mga bilyar. Wala naman pong kinaso sa kanilang inciting to sedition, rebellion, o kaya naman kung anumang kaso na kontra gobyerno.
para maituring na political persecution ng pinag-iinitan sila. At sa katunayan nga, nasa minorya pa lang sila noon nung gumugulong ang mga investigasyon. At ngayon niya, inabot na ng pagpalit ng liderato na nasampahan na si Jinggoy Estrada at nag-bail nga siya sa kanyang graft case ng 90,000 pero ang kanyang plunder case ay non-bailable. Ibig sabihin, kapag lumabas ang warrant of arrest niyan, kulong talaga yan. Ganon din si Marcoleta, si plunder case din yung kinakarap niya at ang balita natin ng kasunod ay sila Joel Villanueva. Kaya hindi pwedeng sabihin na pinag-iinit na sila kasi bakit naman po sila Kiko Pangilinan, sila Tito Soto, sila Bam Aquino, etong mga to matatagal na sa Senado, wala namang nakasuhan ng plunder to kahit kailan Kasi siguro maingat sila sa kanilang mga transaksyon. Kapag kaduda-duda, hindi sila pumapasok. Sa katunayan nga, si Lacson ng mga panahon ng ilang panahon, alam natin na hindi tumatanggap ng pork barrel noon. Silang dalawa ni Miriam Santiago. Pero dapat maalalahanin din natin yung pinupunto ng ibang mga tao na sinasabi nila na excuse me, ang corruption daw ay ngayon, laganap ngayon. Ang flood control ay ngayon. Mali po yun. Dahil natatandaan po natin sa Blue Ribbon Committee hearing, si Bato de la Rosa mismo nagtatanong sa mga diskaya kailan nagsimula ang mga malalaking kontrata, bidding. Diba? Ang sinagot 2016 onwards. Hindi pa po o wala pong pwesto si BBM ng mga panahon na yun. Nagkatuklasan po tayo 2022 to 2024 tungkol sa flood control na yan. Mga di umano tapos na proyekto pero wala naman palang proyekto. Mga kalalaking pondong na i-release pero substandard ang ginamit ng mga na materyales. Di ba kaya nagkaroon ng investigasyon? Ngayon, ang pabigat, sinisisi sa isang administrasyon na nung nagkaroon ng approval ng mga proyektong yan, hindi pa naman doon nakaupo. Bagamat di natin sinasabi na walang pagkukulang administrasyon, ang sinasabi natin, itama natin yung ating facts. Ano pagkukulang ngayon ng administrasyon ngayon? Siguro marami din. Marami din tayo pwedeng pag-usapan doon. Pero itama lang natin yung facts natin. Kasi kung sasabihin ng mga diskaya na ngayon yung nakakulong, na nagsimula 2016 ang malalaki ang proyekto, kontrata na kaduda-duda ngayon, dahil wala pala yung ganong, hindi pala nag-exist yung ganong proyekto pero na-release ang pondo, hindi naman tamang ibintang yun sa nakaupo ngayon kung wala naman siya kapangyarihan ng panahon na inapprove yan at nirelease ang pondo. Yun yung pinapaliwanag natin na kinagagalit ng mga DDS kasi bulag na bulag, saradong mata, sarado tenga, wala nang logic ang iniintindi. Basta korupsyon lang, basta korupsyon, Marcos, Duterte, laging tama. Pero sila ang nag-approve ng mga proyektong yan. Kaya nakakulong ngayon si Sara Diskaya dahil sa mga kasong yan. At yan ay kinakarap ngayon at kakaharapin ngayon nila Jinggoy Estrada dahil pinangalanan sila. Bagamat di tayo 100% pabor doon sa naging resulta ng investigasyon dahil alam natin di ba naman dapat tapos yan. Hindi tayo sang-ayon na naging state witness ang iilan dyan dahil dapat yan kasama sa asunto. Pero may mga kanya-kanya qualifications at siguro na-qualified nga kaya ganun ang nangyari. Pero malinaw na ang mga kaso sa kanila ay hindi tungkol sa political persecution. Walang rebellion, walang inciting to the sedition. Kung tutuusin nga, ang kaso nila, kahit hindi sila nakaupo talagang ganun, makakasuhan sila ng ganun dahil malalaking halaga ang mga kinakasangkutan nila. Ngayon, bakit daw po hindi kasama ang mga minority ngayon? Kaya ang hamon natin, hindi magbigay ng pangalan. Sabi nila, nakatanggap daw ng maleta itong mga to. Sabi nyo, pero wala naman na-release ng mga ebidensya. Madali naman mag-picture ng maleta, pero wala namang kaya nga may investigasyon ilatag nyo sa investigasyon. Ang mga nilalabas nila, gaya ni Gutesa, bigla-biglang nandun sa hearing na peki naman pala ang notaryo at hindi na nga naka-schedule yung nakaharap, biglang pinaupo.
kung ano-anong sinabi, tapos biglang wala na. Hindi mo na alam kung nasan. Sabi, nag-retract daw, binawi daw salita, pero wala na. Hindi na natin alam. Yung 18 Marines daw, o Marines ba yun? Pero lumalabas, yung karamihan pala dun, mga tanggal. At hindi naman pala miyembro. Kaya magulo eh. Magulo kasi may mga tao na iba ang interest, ginugulo ang sistema. Yan po ang ating opinion sa bagay na yan. Maraming po salamat sa pakikinig. Sana po kayo mag-comment, mag-like, mag-share, mag-subscribe. Maraming pong salamat sa inyo. Hanggang muli po. Maraming pong salamat.